Chapter 1. Si Ashley De Los Santos, lumaki sa kahirapan ng buhay at nagpas siyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng pansamantalang trabaho. Pagkatapos makagraduate ng high school sa edad na 18, gusto niyang makaipon ng pera para muling ituloy ang pag-aaral ng college kaya nagpasya siyang sumama sa kanilang kapitbahay para maghanap ng trabaho sa Maynila. Hindi niya akalain na ibang klaseng offer ang kanyang matatanggap mula sa isang mayamang abuela ng isang bilyonaryong tinakasan ng kanyang bride at sumama sa kanyang best friend sa araw mismo ng kanilang kasal. Tatanggapin kaya ni Ashley ang offer sa kanya ni Doña Agatha na 10 million pesos kapalit ng pagiging substitute bride ng mismong araw na iyon? O papakawalan niya ang isang malaking oportunidad para maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik ng probinsya? Ashley De Los Santos POV. Nanlalagkit na ang buo kong katawan habang pilangaling nga ako sa naglalakihang mga bahay na aking nadaanan dito sa loob ng isang eksklusibong subdivision na matatagpuan sa Makati. Mabuti na lang at pinapasok ako ng gwardiya na nagbabantay kanina sa gate kapalit ng iniwan kong ID. Mag-a-apply ako bilang kasambahay sa isa sa mga bahay na nakatayo dito sa loob ng subdivision. Dahil bawal pumasok ang tricycle dito sa loob ng subdivision, wala akong choice kundi maglakad mula gate habang hinahanap ang address na nakalagay sa hawak kong dyaryo. Pakiramdam ko na sa ibang mundo ako nang makita ko ang mga nagagandahan at naglalakihang bahay. Kitang-kita kung gaano kayaman ang mga nakatira sa lugar na ito kaya naman hindi ko maiwasan na kabahan. Kung kaya lang sana akong paralin ng mga magulang ko hanggang college, wala sa bokabularyo ko ang lumuwas dito ng Maynila. Kaya lang ipinanganak akong mahirap kaya wala akong choice kundi magtiis at dumiskard para kumita. Buti na lang at isinama ako nila Gigi papunta dito kaya naman kahit papaano hindi ako nahihirapan sa taytirhang bahay habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Iyon nga lang hindi ako pwedeng magtagal sa kanila dahil para kaming mga sardimas na nagsisiksikan sa maliit nilang barong-barong. Ayaw ko din magtagal sa lugar na iyon dahil pakiramdam ko minamanyak ako ng ka-live-in partner nito. Ate, pwede po magtanong. Alam niyo po ba ang address na nakasulat dito sa dyaryo? Nagmamadali kong lapit sa isang babaeng nagtatapon ng basura. Tinitigan muna ako nito bago kinuha ang hawak kong dyaryo. Anong kailangan mo doon? Mag-a-apply kang kasambahay. Agad na tanong nito, agad naman akong tumango. Malapit na lang ito miss. Diretso ka lang tapos may makikita kang magandang bahay sa bandang dulo. Sila ang pinakamayaman sa lugar na ito kaya doble ang laki ng bahay nila kumpara sa ibamang nakatira dito. Nakangiti nitong sagot sa akin. Agad naman akong nagpasalamat at nagmamadali ng naglakad. Pagdating sa sinasabing bahay ng napagtanungan ko ay agad kong sinipat ang nakasulat sa gate para kumpimahin kung pareho bang sa nakasulat sa newspaper. Napaigtad pa ako nang bigla akong lapitan ng gwardiya galing sa loob ng malaking bahay. Anong kailangan mo miss? Hindi mo ba alam na mahigpit na ipinagbabawal ang solicitation sa lugar na ito? Agad na wika nito nang makalapit sa akin. Agad naman nalukot ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Ano ang palagay niya sa akin? Pulubi. Sa bagay ganoon na din siguro kasi nasa 100 na lang ang laman ng wallet ko. Kapag hindi ako matanggap dito tiyak sa kalsada ang bagsak ko nito. Nakakatakot pa naman dito sa Maynila. Mag-aapi po ako bilang kasambahay manong. Nakita ko kasi sa newspaper na naghahanap sila. Baka pala rin ako at makapasok sa loob. Kailangan ko po kasi ng trabaho Galing pa po ako ng probensya, sagot ko dito. Natigilan ito at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Bigla naman kumulo ang dugo ko pero pinipigilan kong tarayan baka masayang ang oras ko sa pagpunta dito kapag makita niyang masama ang ugali ko. Nako, bad timing naman ang pagpunta mo dito miss. Alam mo bang nagkakagulo sa loob ngayon? Sagot nito, naguguluhan naman akong tumitig dito. Hindi ko gets ang ibig nitong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Hindi pwedeng hindi ko makausap ang may-ari ng bahay ngayon. Ang layo kaya ng nilakad ko at wala na akong pera para bumalik dito. Frank akong sagot kay Manong Guard. Natigilan naman ito at muli akong tinitigan. Hindi ko alam kung i-interviewin ka ngayon ni Madam. Mainit kasi ang ulo noon at lahat ng tao sa loob sinisigawan. Sagot nito,
Agad naman akong kinabahan pero lalo akong kinabahan nang maisip ko na 100 na lang ang laman ng wallet ko. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay ni Gigi na walang nangyayari sa lakad kong ito. Subukan nyo lang manong. Maawa ka naman sa akin. Sabi kasi dito sa nakasulat sa newspaper pwedeng pumunta dito anytime ang applicant. Nagmamakaawa kung sagot dito. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga bago tumango. Sage na nga. Sa mayordoma na lang kita dadalhin, wika nito at agad akong niyayang pumasok sa loob. Agad na sumalubong sa paningin ko ang marangyang tanawin sa loob ng bakuran. May mga nakikita akong magandang decoration sa loob at parang may gaganaping party. Kasal kasi ngayon ng kaisa-iyang apo ni Madam Agatha na si Sir Ryder James Sebastian, kaya lang tumakas ang bride kaya nagkakagulo ang mga tao sa loob. Bulong sa aking ni Manong Guard. Napataas naman ang aking kilay dahil sa narinig. Napaigtad pa ako nang may sumigaw sa loob ng bahay kasabay ng pagkabasag ng kung ano. Diyos ko, ito na nga ba ang sinasabi ko? Baka pati ako maputukan ng galit ni Madam. Halika ineng, hanapin natin ang mayordoma at siya na ang bahala sa iyo, tarantang wika nito at mabilis na naglakad. Akamang susunod ako dito nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Who are you? Tanong nito. Natigilan ako at dahan-dahan na lumingon. Tumampad sa akin ang seryoso mukha ng medyo may edad ng babae. Nakataas ang kilay at handang mukhang handa ng manlapan ng tao. Tadtad ng alahas ang buo nitong katawan habang may isang naka-uniform na babae sa likod nito. Napalunok ako bago sumagot. Mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay ma'am. Kinakabahan kong sagot. Nakita ko ang pagtaas ng kilay nito bago ako pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang baba. Para naman akong maiihi dahil sa nerbiyos. Perfect. Why not? Kapag kuwan ay wika nito sa malakas na boses. Muli akong pinasadahan ng tingin habang may naglalarong ngiti sa labi. Napalunok ulit ako ng makailang beses habang hindi ko na maiwasan pang panginigan ng tuhod. Sumunod ka sa akin. Gusto kitang makausap sa loob. Wika nito at agad na naglakad papasok sa loob ng bahay. Binalingan ko muna si Manong Guard pero sininyasan niya ako na sundan ang matandang babae. Ilang beses pa akong napabuntong hininga di nagpasayang sundan ang matandang babae. Hindi naman siguro ito vampira para ubusin ang dugo ko sa loob. Hindi ko maiwasan na mamangha nang makita ko ang nagagandahang nakadisplay dito sa loob ng bahay nang pagkapasok ako. Napatingala pa ako sa isang malaking nakasabit na chandelier. Nagkikintaban ang parang diamante na nakasabit dito. Diyos ko, sana matanggap ako sa trabahong ito dahil mukhang mayamam ang magiging amo ko. Maranasan ko man lang sana akong tumira sa ganito kagandang bahay kahit na pagiging katulong lang ang magiging papel ko. Napansin kong umupo sa isang mahabang mesa ang matandang babae at sininyasan akong lumapit. Kimi naman akong lumapit dito habang nakayuko. 10 million pesos kapalit ng pagpapakasal mo sa apo ko. Narinig kong wika dito, hindi ako umimik dahil mukhang hindi naman ako ang kanyang kausap. May ibang mga tao pa dito sa kinaroroonan namin kaya patuloy lang akong nakayuko habang tahimik na nakikiramdam. What is your name? Napaigtad pa ako sa malakas na boses nito kaya naman pautal-yuto akong napasagot dahil sa nerbiyos. Ashley po. Ashley de los Santos, bakas ang nerbiyos sa boses kong sagot. Ashley, narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Sabi ko 10 million kapalit ng pagpapakasal mo sa apo ko. Wika nito. Nanlaki naman ang aking mga mata sa narinig, hindi ako makapaniwa. Ma'am, katulong po ang ina-applyan ko. Hindi po para maging asawa. Nanginginig kong sagot. Natigilan ito at seryoso akong tinitigan. Pagkatapos ay gumuhit ang makahulugang ngiti sa labi nito. Naghahanap ka ng pera di ba? Bibigyan kita ng 10 million pesos ngayon din pakasalan mo ang apo ko. Ulit nito. Napatanga naman ako sa kanyang sinabi. Parang gusto kong kurutin ang sarili ko para masigurado kung nananaginip ba ako. Lorna, kunin mo ang tseke sa kwarto. Narinig kong utos nito sa babaeng nasa likod nito. Agad naman itong tumalina. Naiwan kaming dalawa ni Madam habang hindi inaalis ang titig sa akin. Tumakas ang bride ng apo ko. Nakaset na ang kasal mamayang alas 3 ng hapon sa garden. Napansin mo naman siguro ang mga decoration sa labas di ba? Hindi ko maatim na mapapahiya ang apo ko sa madla dahil sa kagagawan ng malading si Ingrid.
Kaya pumayag ka na, after ng kasal malaya ka nang bumalik sa pinggalingan mo dala ang pera na ibabayad ko sa iyo. Mahabang wika nito. Halos hindi naman ako makapaniwala sa offer na binibigay nito sa akin. Kung sakaling papapayag ako ng may kasal sa apo nito tiyak na magiging instant millionaire kami sa probensya. Mabibili namin ang isang lupain na binibenta ng aming kapitbahay. Hindi na din kailangan pang mamasukan akong katulong dito sa Maynila at may pagpapatuloy ko na ang aking pag-aaral. Ma'am, baka naman po scam ito ha? Wala sa sarili kong sagot. Huli na nang maisip ko ang bagay na iyon kaya naman agad akong napakagat ng aking labi. Minsan talaga ang bunganga ko hindi mapigilan. Don't worry, this is not scam, Ashley. Ihahanda ko na ang cheque ngayon din at isuot mo na ang damit pangkasal na para sa lintik ng Ingrid na ikan. Wala nang panahon pa para sa mahabang pag-uusap na ito. Sabihin mo sa akin kung pumapayag ka at susulatan ko na ang cheque na ito kapalit ng pagpayag mong may kasal sa apo ko. Sa nasabi ko na, after the wedding, malaya ka nang makaalis sa lugar na ito na parang walang nangyari dala ang ibinayad ko sa iyo. Nakangiti nitong sagot. Halatang magaling mangumbinsi si Madam. Kanina lang ay halos gusto na nitong kumain ng tao at bumuga ng apoy dahil sa galit, ngayon naman parang ang bait-bait nito. Wala sa sariling napatango ako. Choosy pa ba ako? Pera na ito. Matutupad lahat ang pangarap ko kung sakali. Magiging proxy lang naman ako sa kasal na ito at tsaraan instant milyones na. Para akong naka-jackpot sa loto kung sakali. Great! Since nagkasundo na tayo, ibibigay ko na sa iyo ang kabayaran. Baka maging busy ako mamaya at makalimutan kung ibigay sa iyo ito. Gusto ko lang din ipakita sa iyo na may isang salita ako, Ashley. Wika nito at agad na sinulatan ang cheque na ibinigay kanina ng kanyang kasambahay. Napalunok ako ng makailang beses nang makita ko mabilis nitong pagsulat at pagpirma. This is it, Pansit. After ng kasal, mayaman na kami. Uuwi agad ako ng probensya pag alis ko dito. Ay text ko na lang si Gigi na hindi na ako makakauwi sa kanila dahil baka matuluyan akong maghahasa ng asawa niyang addict. Here, take this. 10 million pesos, no more, no less. Nakangiti nitong wika sabay abot sa akin ng cheque. Nanginginig naman ang aking kamay na inabot ito at agad na ipinasok sa dala kong bag. Well done. Sumama ka sa akin. Kailangan mo ng maayusan dahil wala na tayong time. Anumang sandali ay darating na ang mga bisita at ang pari na magkakasal sa inyo. Uumpisahan na agad ang kasalan kaya kailangan mo ng maayusan. Wika nito pagkatapos ay sinipat ang suot na relo. Muli akong napalunok at habang nakasunod sa kanyang likod. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap. Ayusan niyo siya. Papalitan niya si Ingrid kaya ipasuot niyo sa kanya ang damit pangkasal na iyan. Agad na utos ni Madam sa tatlong bading na naabutan namin dito sa isang kwarto. Agad na tumampad sa mga mata ko ng isang napakagandang wedding gown na sa tanang buhay ko ngayon ko palang nakita. Katulad ng chandelier sa labas, puno ng nagkikislapang diamant ang kabuuan ng gown. I think kailangan mo munang maligo, miss, bago ka namin ayusan para naman presko ka bago mo isuot ang gown na iyan. Napukaw ako sa sinabi ng binabae sa tagiliran ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatulala dahil nang iikot ko ang paningin sa buong paligid wala na si Madam. Baka po mapasma ako, galing po ako sa initan kanina. Wala sa sarili kong sagot. Nakita ko naman na pigil na matawa ang mga kaharap ko. Napakagat ako sa aking labi dahil sa pagkapahiya. Pagkatapos ay tumango at inilapag sa isang sulok ang hawak kong bag. Sa saan po ang banyo? Tanong ko. Tipid naman nang umiti ang kaharap ko at itinuro nito ang nakasarang pintuan. Bantulat pa akong pumasok sa loob at dahil kita kong naiinip na ang mga kaharap ko dali-dali ko nang sinara ang pintuan ng CR at agad na naligo. Bahala ng mapasma basta may 10 million pesos ako. Bulong ko sa aking sarili habang inililbot ang tinggan sa loob ng banyo. Grabe, pwede na matulog dito sa loob dahil sa sobrang linas. Imported ang mga shampoo zero at sabon at pakiramdam ko napakaswerte ko ngayong araw dahil minsang natikman ng katawang lupa ko ang ganitong klaseng bagay. Gustuhin ko man tagalan ng paliligo ay hindi pwede. Naririnig ko na kasi ang pagkatok sa pintuan ng mga mag-aayos sa akin. Hindi bale, bibili ako ng ganitong brand ng shampoo kapag may palit ko na ang cheque sa pera na ibinigay sa akin ni Madam kanina.
Patapos na akong maligo ng muli kung narinig ko ang marahang katok sa pintuan ng banyo. Agad kong hinablot ang tuwalya sa isang kabinet at itinapos sa hubad kong katawan. Agad kong binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ng isa sa mga makeup artist. Halata na sa mukha nito ang pagkainip at nang mapansin nito na tapos na akong maligo ay agad na ipinasuot sa akin ang isang parang roba. Nagiging abala ang mga sumunod na oras sa buhay ko. Kanya-kanya kasi sila ng toka sa gagawin sa akin. May nag-aayos ng buhok ko, may naglilinis ng kuko at may nag-aayos ng mukha ko. Diyos ko, ganito pala ang mga mayayaman. Kaya pala ang ganda-ganda nila kapag lumalabas, marami pala ang nag-aayos sa kanila. Ayan, parang sinukat sa katawan mo ang wedding gown na ito. Wala nang dapat pang i-adjust at perfect sa iyo. Nakangiting wika ng bading na nag-ayos sa akin nang sa wakas ay naisuot ko na ang damit pangkasal. Tulala naman akong tinitigan ang sarili ko sa salamin. Parang hindi ako ang nakikita ko. Parang nagiging mukha akong mamahalin. 8. Ako po ba ito? Wala sa sarili kong tanong. Nangingiti naman itong tumango. Pagkatapos ay nakita kong pumasok si Madam sa loob. Nakapustura na ito at halatang ready na sa party. Dama ko ang tingin nito sa akin at agad itong pumalakpak. Perfect. Dahil dyan may bonus kayo sa akin. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin. Sinasabi ko nang ang bagay kang maging bride ng apo ko niligtas mo sa kahihiyan ang pamilyang ito kaya naman tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo Ashley. Nakangiti nitong sambit at sininyasan ang mga makeup artist na lumabas. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang bumait si Madam. Nawala ang katarayan ng mukha nito na siyang una kong napansin kanina lang. Madam, hindi po ba kasalanan ito? Irerehistro po ba ang kasal? Ngayon ko lang po kasi naisip na matatali na pala ako sa anak nyo. Hindi na ako pwedeng magpakasal sa iba, wika ko. Natigilan ito pagkatapos ay ngaumiti. Don't worry Ashley. After 2 years ipapawalang bisa din natin ang kasalan na ito. Siguro naman hindi ka pa mag-aasawa ng mga panahon na iyon diba? Sagot nito sa akin. Napatango naman ako. Bueno, maghanda ka na. Ilang minuto na lang at uumpisahan na ang seremonya. Sundin mo na ang instruction sa iyo ng wedding organizer. Lalabas na ako dahil hinihintay na ako ng aking mga amega sa garden. Tandang padamdam panipik. Wika nito at nagmamadali ng lumabas. Naiwan naman akong hindi makapaniwala sa mga nangyari sa buhay ko ngayon. Kung ganoon, totoong kasalan ang magaganap sa akin. Hindi ito fake at talagang irerehistro ito. Akala ko ba proxy lang ako? Napailing ako at hindi ko mapigilan na kabahan. Nasa ganoong pag-iisip ako nang may isang sekseng babae ang pumasok sa loob. Sinabi nitong uumpisahan na daw ang kasalan. Inalalayan niya ako palabas ng bahay habang sinasabi ang kailangan kong gawin pagdating ng garden ay agad na tumampad sa aking panijin ang mga mayayamang mukha ng tao. Lahat ay nakatitig sa akin kaya parang gusto ko ng panawan ng ulirat. Napalunok ako ng makailang beses bago ako ang tingin ko sa lalaking hindi kalayuan sa akin. Matangkad ito at nakatitig sa gawi ko. Siya ba ang groom? Pabulong kong wika sa aking sarili habang mahigpit na hawak ang wedding bouquet. Narinig kong nagumpisa ng tumugtog ang wedding march at sininyasan na ako ng wedding coordinator na pwede na daw akong maglakad. Napalunok ako ng makailang beses bago dahan-dahan na naglakad papunta sa lalaking nakasuot ng suit sa kalagitnaan ng aisle. Pagkatapat ko sa kanya ay matiim akong tinitigan sa mukha bago inabot ang kamay ko. Hinalikan niya pa ito na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko may ihi ako sa matinding nerbiyos. May ganoon ba talaga ang mga mayayaman? Kailangan talaga halikan muna ang kamay ng isang babae bago hawakan. Ewan pero grabe ang pogi niya. At ang amoy super yummy. Sabay kaming naglakad papunta sa harap ng pari. Pakiramdam ko may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan ko. Hindi ko maiintindihan ang sarili ko. Ang gwapo naman pala ng groom. Talo pa ang mga artista dito sa Pilipinas. Ang lambot ng palad at hiyang-hiya ako dahil alam ko kung gaano kakapal ng kalyo sa palad ko dahil sama-sama ako minsan kay tatay kapag manggapa kami ng palay noon sa bukid. Saan ka napulot ni Lola? Napaigtad pa ako ng bamulong ito sa akin. Hindi ako nakasagot at diretso lang ang tingin ko. Pakialam niya ba?
Bayad na ako no at wala namang sinabi si Madam na kailangan kong sagutin ang tanong ng kanyang apo. Pagkadating sa harap ng altar ay agad na inumpisahan na ang seremonya. Siyempre wala akong naintindihan dahil lutang ang isip ko, basta na lang ako sumagot ng, I do, at sumabay sa agos ng pangyayari. Nagiging aware lang ako nang isinuot na sa palasangsingan ko ang wedding ring ganoon din ako sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay inanunsyo na ng pare na tapos na ang kasal at you may kiss the bride na. Agad-agad, napalunok ako ng maraming beses ng dahan-dahan na iniingat ng groom ang veil na nakatikip sa aking mukha. Kitang-kita ko sa mukha nito ang pagiging seryoso at ang nakakatunaw nitong titig. Agad na tumibok ang puso ko nang mapansin kong dahan-dahan na bumaba ang labi nito sa labi ko. Oh my goodness! Ito ang first kiss ko. Akmang iiwas ako nang bigla nitong hawakan ulo ko at agad na siniil ng halik. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa matinding pagkagulat habang nararamdaman ko kung paano nito sinaid ang bibig ko. Pati yata alaway ko nasama niya ng kainin. At teka lang kanina pa nakalapat ang labi niya sa labi ko pero wala yata siyang balak tanggalin. Diyos ko, guwapo naman sana kaya lang may pagkamanyakas. Naghahabol ako ng hininga nang sa wakas pakawalan niya ang labi ko. Narinig ko pa ang malakas na palik-apakan ng mga bisita kaya naman nakaramdam ako ng matinding pagkapahiya. Sweet, bulong niya sa akin pagkatapos niya akong pakawalan. Hindi ko naman alam kung iiyak ba ako o ano pa ba. Wala ito sa kontrata eh. Sabi ni Madam kasal lang pero bakit may halik pa? First kiss ko yun at kinuha lang ng lalaking ito na mukhang fuckboy. Mukhang mahilig ito sa tahong kaya dapat hindi ako magpakakampanti. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito pagkatapos nito dahil hanggang doon lang naman ang usapan namin ni Madam. Nanigas ang katawan ko ng hapitin pa ako nito para makihalubilo sa mga bumabating bisita, kabi-kabila ang congratulations ang naririnig ko pero para akong tanga na tanging pagngiti lang ang naisagot. Tumingin ako sa gawin ni Madam at nakita kong nakatitig ito sa amin. May naglalarong ngiti sa labi nito kaya naman nagmamakaawa akong tumitig dito. Pero hindi niya yata gets kasi agad niyang binawa ang tingin sabay talikod. Pwede bang bitawan mo muna ako? Gusto ko kasing mag-free eh. Nakikiusap kong wika kay Rider James Sebastian. Ang aking groom. Siyempre kabisado ko ang kanyang pangalan dahil ilang beses itong binanggit ng pari kanina. Kailangan kong magdahilan dito dahil para itong ahas kong makalingkis sa akin ngayon. Ayaw kong mawasak ang tahong ko dito no. Hindi ko siya type at wala akong balak na magpabuta sa lalaking mukhang bad boy. Para lang sa magiging asawa kung tunay ang aking virginity. Alam mo na ba kung nasaan ang CR? Tanong nito sa akin at mukhang sasamahan pa ako kaya agad akong tumango. Mabuti na lang at may isa pang lalaki na lumapit sa gawin namin at naaga nito ang attention ni Ryder kaya naman patalilis na akong umalis. Kailangan ko nang bilasan ang aking kilos dahil oras ang kalaban ko. Mabuti na lang at nakasalubong ko ang nagngangalang Lorna na katulong ni Madam kaya agad akong nagtanong dito. Ate, saan po ang labasan dito? Tanong ko. Natigilan ito tsaka tumitig sa akin. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ni Madam. Pagkatapos ng kasal pwede na akong umiskapo. Hilaw ang pagkakangiti kong wika. Napatango naman ito. Magbihis ka muna at sasamahan kita sa likod. Doon ka na lang dumaan para hindi ka makita ng mga bisita, sagot nito. Para naman may pakpak ang aking mga paa at agad na pumasok sa kwarto kung saan ako binihisan. Agad kong hinubad ang gown at agad na ipinalit ang damit na suot ko kanina. Pagkatapos kinuha ko ang aking bag na maayos na nakapatong sa isang upuan at nagmamadali nang lumabas ng kwarto. Agad din akong napabalik sa loob ng tinangka kong haburin ang suot kong wedding ring. Halos maiyak ako dahil hindi na ito maubad sa aking daliri. Paano kaya ito? Baka dahil pa sa singsing na ito mahuli pa ako ng fuckboy na iyon. Bulong ko sa aking sarili. Napailing na lang ako at nagpasya nang lumabas ng silid. Bahala na, basta ayaw kong pauli sa fuckboy na iyon. Ipapadala ko na lang sa LBC itong singsing kapag maubad na. Sa ngayon kailangan ko munang makatakas dahil baka madali pa ang tahong ko ngayong araw. Diyos ko, hindi ko matanggap na isang maniokis na lalaki ang kukuha ng iniingatan kong virginity. Nakahinga ako ng maluwang nang nakita ko si Lorna na matiyag ang naghihintay sa akin.
Agad ako nitong sinamahan sa likod bahay at sinabing pwede na daw akong umalis. Teka lang Lorna, nakakahiyaman pero pwede bang umutang sa iyo? Cheque kasi ang binigay sa akin kanina ni Madam tapos wala akong pamasahe. Bigay mo sa akin ang GCash mo at i-send ko sa iyo ang bayad with interest kapag mapapalitan ko na ang pera ko. Makapal ang mukha kong wika. Natigilan ito at tinitigan mo nako bago ako inabutan ng 1,000. Parang gusto ko naman magtatalon sa tuwa. Bayaran mo na lang iyan sa akin kapag nagkita tayo ulit. Sige na, umalis ka na at baka makita ka pa ng mga bisita, wika nito. Agad naman akong tumakbo palayo. Mabuti na lang at pagliko ng kanto may nakita akong taxi. Wala nang patumpik-tumpik pa, agad akong nagpahatid sa labasan at sumakay ng bus papuntang terminal. Uuwi na ako ng probensya dahil may 10 million pesos na ako. Where is my bride? Agad na tanong ko kay Lola nang muli akong makapasok ng mansion. Mabuti na lang at natakasan ko ang mga tanong ng mga kaibigan ko tungkol sa mabilis kong pag-move on dahil agad akong nakakita ng kapalit ni Ingrid. Ang girlfriend ko ng 5 taon na ipinagpalit ako sa best friend kong si Lorenzo at kaninang umaga ko lang nalaman. Mabuti na lang at alerto si Lola at agad.na sinabi sa akin na may nakita na siyang pwedeng maging proxy ni Ingrid para hindi ako mapahiya sa mga bisita. Kaya kahit durog-durog ang duso ko sa kataksilan ng 2 tao na malapit sa puso ko ay agad akong sumang-ayon sa kagustuhan ni Lola. Ayaw ko din naman na maging katawa-tawa sa harap ng mga bisita. May magandang reputasyon akong iniingatan sa mataas na lipunan at malaking iskandalo kapag malaman ng lahat na ipinagpalit ako ng girlfriend ko sa aking best friend sa mismong araw ng kasal pa namin. Pero hindi ko inaasahan na isa palang Diyosa ang nakita ni Lola na kapalit ni Ingrid ngayong araw. Biglang nag-react ang junior ko nang nahawakan ang kamay nito kanina. Kung sa ganda ang pag-uusapan, sobrang ganda. Biglang nawaglit sa isip ko ang problema kay Ingrid nang mahawakan ko ang kamay nito at mahalikan sa labi. So sweet and so innocent. Parang gusto ko siyang itago sa mga lalaking bisita na kanina. Kitang-kita ko ang paghanga sa kanilang mga mata habang nakatitig sa bride ko. Ewan ko lang ha, pero pakiramdam ko nagseselos ako. Ako lang ang may karapatan na tumitig sa bride ko ng ganoon. Nakaalis na. Pagiging proxy lang ng molditang si Ingrid ang papel niya at hindi pang habang buhay mong laruan, Ryder, kampanteng sagot ni Lola. Hindi ko naman maiwasan na magsalubong ang aking kilay lalo na nang maalala ko ang hitsura ng bride ko kanina. La, bakit nyo naman pinaalis? Asawa ko yun at hindi pwede na lang siyang maglaho na parang bula. Sagot ko naman. Pinandilatan naman ako nito bago sumagot. Aba Ryder, alam na alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Tumigil ka na ha at baka makutusan kita dyan. Kawawa naman ang batang iyon kung paglaruan mo lang. Ayusin mo ang buhay mo at kalimutan mo na ang lecheng Ingrid na iyon. Sagot ni Lola. Napakamot naman ako ng ulo ko. Lola naman. Akala ko pa naman nag-aalala kayo dahil malungkot ako ngayon. Bakit parang wala naman kayong pakialam sa akin? Kunwari ay nagtatampo kong tanong. Pwede mong ibaling sa iba ang kalungkutan na nararamdaman mo ngayon, Ryder. Pero huwag kay Ashley. Masyado pa siyang bata at puno ng pangarap. Ayaw kong masira ang lahat ng iyon dahil lang sa iyo. Seryosong sagot ni Lola. Napabuntong hininga naman ako sabay iling. Paano kung gusto ko siyang makasama bilang asawa ko, may magagawa po ba kayo? Pwede ko siyang ipahanap ngayon mismo, Lola. Sagot ko naman. Subukan mo lang nakantiin kahit dulo ng daliri ng batang iyon, mananagot ka sa akin, Ryder. Matuto kang sumunod sa kagustuhan ko, kung hindi ako mangingimi na tanggalan ka ng mana. Galit na sagot ni Lola. Natigilan naman ako at pilit na ngumiti. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi sundin ang gusto nito? Alam kong mahirap pero balang araw magkikita din kami ng babaeng iyon at kapag mangyari iyon hindi na siya makakawala sa mga kamay ko. Sisiguraduhin ko na nairehistro ang kasal na ito para wala na siyang takas sa akin. Sa ngayon, wala akong ibang choice kundi magtiis at ibaling ang atensyon sa ibang babae. Marami naman sila dia. Pwede kong ibaling sa iba ang init ng katawan na mararamaman ko ngayon. Mukhang bata pa nga kanina ang bride ko at walang pangkaranasan kahit sa anong bagay dahil kitang-kita ko sa mga mata niya kanina ang takot ng halikan ko ito sa labi. Agad kong pinara ang taxi na dumaan sa harap ko.
First day of work ko at kailangan kong magpakitang gilas sa aking mga magiging kasamahan sa pamamagitan ng pagpasok ng maaga. Isa pa naka-office attire ako ngayon at ayaw kong makipagsiksikan sa jeep. Pagdating sa harap ng RJ Sebastian Logistics Incorporated ay agad akong dumiretso sa accounting department. Yes, graduate ako ng BS Accountancy sa aming prebensya at swerte naman na natanggap ako sa kumpanya na ito. Balita ko mataas ang kanilang standard pagdating sa mga empleyado na hina-hire. Para sa akin isang malaking opportunity ito sa aking buhay. Good morning po. Agad kong bati sa nabutang staff dito sa office. Agad itong lumingon sa akin at ngumiti. Hi, ikaw ba si Ashley De Los Santos? Ang bagong hire. Magiliw nitong tanong. Agad naman akong tumango, ako nga pala si Samantha Salvador. Tuldok. Ako ang nakatokang mag-training sa iyo. Halika, dito ang magiging table mo. Nakangiti nitong wika sa akin. Agad naman akong tumalima pagkatapos magpasalamat. Fresh graduate ka ba tanong nito? Opo, ito ang first job ko. Sagot ko naman, don't worry, ako ang bahala sa iyo. Madali lang naman ang trabaho dito at isa pa tatlo tayong magtutulong-tulungan. Malaking kumpanya ang RJ Sebastian Logistics at swertehan ang nakakapasok dito para magtrabaha kaya galingan mo ha. Sagot nito sakin. Agad naman akong tumango. Inuumpisahan akong turuan ni Ate Sam nang dumating Enman ang isa pa naming kasama. Nagpakilala ito bilang si Cecil Ramirez at katulad ni Ate Samantha mabait din naman ito. Halos 5 taon na sila dito sa kumpanya at alam na nila ang pasikot-sikot sa trabaho. Sam, di ba kailangan ng napirmahan ni Mr. Sebastian ang mga bonuses ng mga empleyado? Naka-ready na ang mga dokumento at pirma na lang ang kulang. Narinig kong wika ni Ate Cecil kay Ate Sam. Tahimik lang naman akong nakafocus sa pinapagawa nila sa akin. Nai-gincode ako ng mga check.for filing at kailangan ko ng matinding konsentrasyon para hindi magkamali sa pag-enter ng mga figures. Ikaw na lang ang baalang magpapirma kay Mr. Sebastian. Noong nakaraan ako ang gumawa kaya ka muna ngayon. Sagot ni Ate Samantha. Hey, ito ang pinakaayaw ko sa trabaho natin. Ang makausap ang boss natin. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ulit at mukhang magaan naman ang loob noon sa iyo? Sagot ni Ate Cecil. Hindi pwede. Marami pa akong gagawin. Si Ashley na lang ang utusan mo. Sagot ni Ate Sam. Natigilan naman si Ate Cecil at agad akong nilingan. Nakangiti naman akong tumingin sa kanila at kusa ng tumayo. I know na first day mo ngayon Ashley. Pero need na kasi pirmahan ito eh. Tiyak na magwawala ang mga empleyado kapag madelay ang sahod at bonus nila. Nakikiusap na wika ni Ate Cecil. Agad akong tumango at kinuha ang hawak nitong mga papel. Ako na ang bahala. Saan ba ang office niya? Tanong ko. Nako, thank you ha. Mula dito sakay ka ng elevator. Nasa top floor ang office and Mr. Sebastian at hindi ka maliligaw kasi nag-iisa lang naman iyon. Pwede ka naman din magtanong sa secretary niya. Nasa table niya lagi yun paglabas pa lang ng elevator. Tsaka, gamitin mo ang card na ito, piling department lang kasi ang pwede pumunta sa office ni boss eh. Mahabang paliwanag ni Ate Cecil. Agad naman akong tumango at diretsyo nang naglakad palabas ng accounting office. Agad akong sumakay ng elevator at sinunod ko ang instruction nito. Itinapat ko sa parang isang scanner ang hawak kong card bago ito yumandar pataas. Pagkahinto ng elevator ay nagmamadali akong lumabas. Agad kong hinanap ang sinasabing pwesto ng secretary ni Mr. Sebastian at nagtaka ako dahil wala ito. Sinipat ko ang suot kong relo at napailing ako, 9:00 na ng umaga at wala ita sa kanyang pwesto. Napapailing na lang ako at marahan na kumatok sa kaisa-isang pintuan na nakita ko. May nakasulat itong RJ Sebastian Logistics Incorporated kaya nasisiguro ko na ito ang opisina ng CEO. Nakailang katok na ako pero walang sumasagot. Kunot-nuo kong dahan-dahan na itinulak ang pinto ng office at napangiti ako nang hindi ito nakalock. Agad akong pumasok sa loob at nagpalingalinga. Akmang tatawagan ko na si Mr. Sebastian nang may narinig akong ungol sa gawin na hindi ko alam. Agad na nanindig ang balahibo ko sa aking katawan nang maisip na nag-iisa lang ako dito sa floor na ito. Baka minumulto ako kaya naman naisipan kong lumabas na lang muna nang marinig kong may nagsasalita. Actually parang hindi nagsasalita,
Parang umiiyak na babae. Agad kong hinanap kung saan ito banda at nagitla ako ng ako ang mga mata ko sa isang nakabukas na kwarto, hindi pala kwarto banyo. May babaeng nakatuwad na walang habas na sumisigaw habang may kumakadyot na lalaki sa likod nito. Naitakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig sa matinding pagkagulat. Para akong tuod na nakatitig sa kanilang dalawa na abala sa kanilang mga ginagawa. Faster Rider, me hard. Oh, I love it. You're so big. Tandang padamdam panipik. Hiyaw ng babae. Bigla naman akong pinagpawisan ng malamig. First time kong may nakitang nagkakabayuhan. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ang babaeng Catholic nito dahil para itong umiiyak sa paraan ng kanyang pagsasalita. Humihiyaw din ito sa bawat pag-atres abante ng lalaki sa kanya. Kum ining. Faster. Iskandalusang sigaw ng Gaga. Hindi ko naman kaya pa ang narinig ang aking mga nakikita kaya napaatras ako. Parang gustong humiwalay ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko nang biglang tumingin sa gawi ko ang lalaking may malakabayong ari. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito habang walang humpay sa kakaulo sa kanyang kapareha at titig na titig sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin kaya naman agad akong tumalikod. Diyos ko, nakakahiya. Baka mamaya iisipin nilang nambubuso ako. Malay ko bang may ginagawa pala silang milagro. Hindi ko naman siguro kasalanan ito. Stop right there. Malapit na kaming matapos. Sigaw nito ng aktong lalabas na ako sa loob ng opisina. Natigilan naman ako at hindi ko alam kung sisigot ba ako o hindi. Pero kalaunan mas pinili ko na lang na lumabas ng opisina. Hindi ko kayang panuurin sila hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa. Nakakapangilabot ang bawat hiyaw ng babae. Hindi ako nagpatinag at patakbo akong pumunta sa pintuan ng opisina at lumabas. Direko ako sa elevator at muling bumaba papunta sa accounting department. Pagkapasok ko sa loob ng opisina ay hingal na hingal akong napa-up zero sa aking pwesto habang sapo ko ang aking dibdib na hanggang ngayon ang lakas pa rin ng tibok. Agad naman akong nilapitan ng dalawa kong kasama at nagtanong. Kumusta? Anong nangyari? Bakit para kang hinabol ng 10 kabayo? May hindi ba magandang nangyari? Tanong ni Ate Samantha. Hindi ako nagkaimik dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila, nasigawan ka ba ng boss? Naku, pasensya ka na Ashley ha. Dapat talaga hindi na lang ikaw ang inutusan namin. First day mo pa naman ngayon Dero, hindi na agad maganda ang naging experience mo sa amo natin. Tandang padamdam panipik. Sagot naman ni Ate Cecil. Agad naman akong napailing at isa-isa silang tinitigan, ganoon ba talaga iyong boss natin? Wala sa sarili kong tanong. Agad na napakunot ang kanilang mga noo na napatitig sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Ate Cecil. Ano kasi hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin nang biglang tumunog ang telephone ng opisina. Agad naman itong sinagot ni Ate Cecil. Ashley, tawag ka ni Sir Ryder. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit mukhang mainit ang ulo? Tanong nito sa akin. Napayuko ako. Nako, mali kasi Hindi na lang sana natin siya inutusan. Iyan tuloy, first day pa lang ni Ashley, makakatikim na agad ng bold yak kay Sir. Sabat naman ni Ate Samantha, pabantong hininga naman akong tumayo. Balik ka ulit sa office. Dalhin mo pa rin ang documents baka sakaling pirmahan niya na. Waka ni Ate Cecil. Agad akong tumango at muling naglakad sa palabas ng accounting department. Kinakabahan akong muling pinindot ang elevator para bumakas. Pagpasok sa loob ay itinapat ko ang hawak kong card para dalhin ako sa opisina ng CEO. Hindi pa rin maalis-alis ang matinding kaba sa dibdib ko, lalo na nang maalala ko ang mga eksena kanina na nakita ko sa loob ng banyo ng opisina ni boss. Pagkalabas ko pa lang ng elevator ay nakita ko na ang babaeng Catholic ng CEO na nakaupo na sa harap ng computer. Hindi ako maaring magkamali. Mukhang ito ang secretary niya. Diyos mio, kinilabutan ako sa isiping nagkakama sila bago mag-umpisa ng trabaho. Ganoon na ba ang papel ng isang secretary ngayon? Kung ganoon man lang, mas gustuhin ko na lang umuwi ng probensya at tumulong sa mga kabaryo ko na magtanim ng kamote. Agad akong naglakad palapit dito. Naramdaman niya naman ang aking presensya kaya magtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin. What do you want? Mat-array nitong tanong. Pigil naman ako na mirapan ito. Huwag niya akong taray-tarayan.
Alam ko na ang sekreto nila ng CEO, from accounting department. Dala ko ang mga documents na dapat pirmahan ng CEO. Sagot ko dito. Nakatitig ito sa akin ng sabay na napabilang ang tingin namin nang biglang tumunog ang telepono sa gilid ng kanyang computer. Agad niya itong sinagot bago muling tumitig sa akin. Okay sir, copy. Narinig kong wika nito bago tuluyan nang ibinaba ang tawag. Muli ako nitong hinarap at seryosong nagsalita. Pwede ka na daw pumasok sa loob. Maiksi nitong wika at halata sa boses ang pagpipigil ng inis. Agad naman akong tumalima at naglakad patungo sa pintuan ng opisina. Kumatok pa ako ng 3 beses bago narinig na may nagsalita sa loob na pinapapasok na ako. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan pabukas at agad na pumasok. Bumalik na naman ang kaba na nararamdaman ko kani-kanina lang. Pakiramdam ko nakakatakot ang boss namin na ito. Good morning sir. Ninirebius kong wika nang makapasok na. Nakaupo ito sa swivel chair at nakatalikod sa gawi ko. Good morning Mrs. Sebastian, sagot nito at agad na tumayo sa swivel chair at humarap sa akin. Nagulat man ako sa itinawag nitong pangalan sa akin pero mas lalo akong nagulat nang mamukhaan ko ito. Kanina kasi hindi ko siya masyadong mamukhaan dahil medyo malayo mula sa aking kinatatayuan ang CR. Kung kanina ko halos maaninag ang mukha nito sa loob ng banyo, ngayon kitang-kita ko na ng malapitan. Hindi ako maaring magkamali. Ito yung lalaking pinakasalan ko 5 years ago. Si Ryder James Sebastian. Parang biglang nanginig ang tuhod ko nang dahan-dahan itong lumapit sa akin na may nakaguhit ng ngiti sa labi. Napalunok ako ng maraming beses nang tumigil ito sa harap ko at tintigan ang mukha ko. Sa wakas, nagkita din tayo muli wife. Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko kayang i-proseso ng utak ko ang sinasabi nito sa akin ngayon. Ano ba ang sinasabi mo sir? Hay hindi po kita maintindihan isa pa po. Hindi po Mrs. Sebastian ang pangalan ko. Ako po si Ashley. Ashley de los Santos, pagkakaila ko at umatras ng ilang hakbang dito. Kunting-kunti na lang kasi at magkakaamuyan na kami ng hininga dahil sa sobrang lapit nito sa akin ngayon. Agad na napataas ang kilay nito sa sagot ko. Pagkatapos ay muling naupo. Sa kanyang swivel chair at mataman akong tinitigan habang may naglalarong ngiti sa labi. Don't tell me na nakalimutan mo agad ang nangyari 5 years ago. Ang pagpayag na pagpapakasal mo sa akin kapalit ng 10 million pesos na inoffer sa iyo ng lola ko. Seryoso nitong wika. Napaiwas ako ng tingin sabay kagat ng labi ko. Wala na. Sukol na ako. Wala na akong matakbuhan pa kaya naman kinakabahan akong napangiti dito. Ayun po ba? Papasensya na po nakalimutan ko kasi. Palusot kong sagot dito hindi naman ito sumagot bagkus tumaas ang sulok ng labi nito habang titig na titig sa akin. Pagkatapos ay muli itong tumayo at lumapit sa akin. I don't think na nakalimutan mo ang lahat. Hindi ko alam na may pagkasinungaling ka pala Mrs. Sebastian. Wika nito sa akin sabay hawak ng kamay ko na may suot ng singsing na palunok ako ng maraming beses nang titigan nito ang palasangsingan ko na hanggang ngayon nakasuot pa rin ang wedding ring na hindi ko maubad-hubad sa loob ng 5 taon. Lahat yata ng paraan ginawa ko na para matangal ito pero walang epekto. Napakagat ako ng labi at hindi makatingin ng diretsyo dito. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kaya naman binawi ko ang kamay ko na hawak nito.